Paano mo malalaman kung qualified ka ng mag-loan sa GCash? Tuturo ko sa inyo yan step by step. At ano ang mga qualifications nito para makahiram tayo ng pera sa GCash? Tara, usahan na natin. Unang-una, maraming salamat po talaga at lubos po kami nasisiyahan sa inyong pag-subscribe. So sa lahat ng mga bagong subscriber, nikulang April, last week ng April, maraming salamat muli at special mention tayo kay Batang Alicia 22 at kay J8TV 7240. Again, maraming salamat po muli mula sa Promac TV. Tara, sana natin. Pwede ba tayo manghiram sa G-Loan at sa G-Tips? Yan po ay mula sa Fuse, ang ating sponsor, o kaya ay sa CIMB. So kung wala pa kayong text o email mula sa GCash, pwede tayong mag-request ng ating status. So para malaman lang natin kung pwede na tayo mangutang o hindi o ano na ba ang lagay. Okay? So mula sa ating GCash account, click natin yung borrow. And then lalabas yung need extra cash. So click lang natin yung G-Loan. Yan po gagawin natin example ngayon. And then lalabas yung thanks for checking out G-Loan. So this is currently available to pre-qualified users. Ibig sabihin, hindi pa tayo qualified. Pero gusto natin malaman ang status kung kailan tayo pwede mangutang o ano na ang status. Okay? So click lang natin yung kulay blue, yung learn more. And then we will ask help from GCash to know our credit status. So ang gagawin natin, click natin yung kulay blue na yan, yung click here to ask for help. And then sasabihin niya sa iyo, you are eligible to start using G-Loan when you qualify for all the requirements below. So ito na yung minimum requirements ni GCash para ma-qualify ka. Okay? So number 1, 21 to 65 years old, Filipino citizen, and kailangan ay fully verified ang ating GCash account. At ang huling-huli, maintain a good credit record. Okay? So, of course, exempted yung kapag tayo ay na-scam, of course, pwede natin i-report agad yan para malinis ang ating record. Okay? So, next. So, kailangan natin mag-submit ng ticket para malaman na natin ang ating status. And then, ang gagawin lang natin ay pipill out lang natin lahat ng information, personal information naman yan, kamukha ng inyong email, number 1. So, GCash registered full name, yung kung ano yung nakaregister dun sa inyong GCash. And then, your telephone number. And then, may makikita kayong dalawang square, so i-tick nyo lang yan para maging blue, meaning tinatanggap nyo or binibigyan nyo ng consent sa GCash. And then, yung attachment, pwede pa rin kayong mag-add ng image o kaya ay picture kung meron kayong gustong mas malalim na paliwanag. Saka-sakali lang naman, okay? So, next, after that, pwede na natin i-click yung submit. So, pagka-click natin ng submit, mag-iintay na tayo na reply mula kay GCash sa ating email, yung binigay nating email kanina, at sa ating number. Okay? So, malalaman na natin ngayon ang status ng ating loan. Okay? So, next. May mga iba pa tayong video tungkol sa GCash. At ito ay tungkol sa paano tayo mag-transfer ng GCash funds kung expired na ang SIM card o kaya nawala ang cellphone to a new GCash account.